Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, warm up na ba to? Mga minamahal, warm up na ba to? Para sa mamamayang Pilipino na itong mga kaibigan ni former President Duterte at kanyang mga malalapit na alalay, abay mukhang magsasama-sama at mukhang magkakaroon ng reunion dyan nga po sa International Criminal Court. Can you imagine, no? Dati parang sila yung batas. So, sila yung yung hindi natatakot sa batas. Kumbaga yung batas ang dapat matakot sa kanila. Pero tingnan nyo ngayon. Wow! Si Senator Ronald Bato de la Rosa, nasaan? Nagtatago, mga minamahal. So at the end of the day, na kay Trillanes pa din, mga minamahal, ang huling halakhak. Para sa'yo, Senator Bongo, lahat ng masasarap na pagkain, namnamin mo na. Lahat ng mga holiday season, mabsent ka. Oo, namnamin mo na yung bakasyon mo, namnamin mo na yung quality time, nabubulol tayo. Namnamin mo na ang quality time mo sa pamilya mo. Diba? Yakapin mo na sila ng maigpit hanggang sa mag-violet. Di ba mga pinawal? Gawin mo na, habang nandito ka pa, habang malaya ka pa. Dahil according nga po dito sa ating scoopers, sa ating sikat na political analyst, posible na daw pong maglabas ng warrant of arrest dito nga po kay Senator Bongo. Sige, subukan yung wag maniwala. Hanggang sa umabot kayo sa punto na matulad ka din kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually kasi, si Ronald Llamas, malapit talaga yan na kaibigan ni Trillanes. At kita naman natin na meron silang get-together. Malay ba natin na binulungan na ni Trillanes? Si Bongo, malapit na yan. Mahuhuli yan yung taong 2026. Diba? So, in-spill. Actually, kahit hindi naman siya hulihin ng ICC, meron din naman siyang kasong plunder dito. Diba, nagkaso si, Trillanes, 'di ba? Nagkaso si Trillanes tungkol sa 15 billion frigate deals, 'di ba? At saka yung sa CLTG Builders, 'di ba, mga minamahal, na kung saan bawal yun yung pamilya mo makikinabang. So, actually nagsampa ng kaso diyan si Trillanes. Well, let's see, mga minamahal. Pero ito yung pinaka very interesting part na kung saan si Senator Bongo, abay mukhang matutulad din kay Digong. Magkakaroon sila ng reunion. At actually, mga minamahal, magkakaroon sila ng happy ending. 'Di ba? At least doon sa The Hague, the Netherlands. Masaya silang nagkakape doon. Malayo sa bansang Pilipinas. Tapos malaya silang nakikipagtsikahan. Actually, maganda nga yung kalagayan nila . Ewan ko nga lang kung bakit parang takot na takot mahuli etong mga to. Actually, si Digong nag-enjoy na nga doon sa The Hague, diba? Etong si Bato nagtatago. Nako, siguro pag binigyan na din ng warrant of arrest itong si Bongo, baka sumama na si Bato. Kasi mag-best friend yung dalawang yan . Alright, so panoodin muna natin itong balitang to, mga minamahal. Ayan nakalagay daw, sobrang linaw. ICC warrant versus Bongo. Aray mo! Okay, continue tayo. Kay Vice President Sara. Kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahanting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So, may ganong klase na offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. Ikatlo ay Ayun. Mayroon ng spill dati. So, yung 2026 nga ba ang taon ng mga human rights groups? Siguro ito na ba yung victory time ninyo, mga minamahal? Diba? Anyway, okay, sige. Baka sunod na madaming absent din nito. Abay si
Si Senator Bongo. So anyway, mga minamahal, hindi pa naman naglabas ng official warrant of arrest laban dito kay Senator Bongo. Pero merong mga lumalabas na usapin na itong si Bongo posibleng isunod sa listahan. Gawa nga ng meron din siyang naging ambag dito nga po sa papel sa kampanya laban sa illegal na droga ni former President Duterte. Actually, yung mga ni-reveal ni Trillanes, si Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si former PNP Chief Oscar Albayalde. Yan po yung may mga connection dito nga po sa war on drugs. So, anyway, lilinawin ko sa inyo mga minamahal. Hindi pa naman po opisyal na sila talaga yung hulihin ng ICC kasi kahit nga itong si Bato, 'di ba? Wala pang official na copy ang warrant of arrest dito nga po sa arrest warrant tungkol kay Bato. So, ito is purely speculation lang. Pero, ang sarap na mag-expect. Kasi lahat ng sinasabi ni Trillanes nagkakatotoo. O, yung kay Digong nahuli. Kung si Digong nga nahuli, si Bato pa kaya. Mas lalo na si Bongo. Oy, speaking of Bato, kailan ka papasok? Bombahan na, 2026 na. Hindi ka pa din pumapasok. Lumipas na ang Pasko. Nag-New Year na. Oo, abay, bakit nagtatago ka pa din? Yan ba yung New Year's resolution mo, ang magtago? Akala ko ba make my day? Di ba mga minamahal? Akala ko ba go ahead Trillanes? Akala ko ba I am ready to join the old man? Di ba? Pero bakit parang nagtago ang lolo ninyo? Anyway, bakit nga ba involved dito si Bongo? Ganito kasi yan, from a very, very simple explanation. Si Bongo kasi, matagal na yan siyang aide, diba? Ni former President Duterte. Dati siyang special assistant nung hindi pa presidente. Tapos nung naging presidente ito yung si Digong, dinala niya itong si Bongo kaya naging senador. So, kilala na sobrang lapit ni Bongo na kabaro, 'di ba, ni Digong itong si Go. So, madalas din siya nating nakikita sa mga trabaho, programa, official na lakad ni former President Duterte. Kumbaga para siya ngayong pinaka first lady, 'di ba? Sa panahon ni former President Duterte. At kasama din itong si Bongo sa war on drugs campaign efforts from 2016 to 2022. So, hindi pa official, mga minamahal na chief implementer ng war on drugs si Digong ay itong si Bongo. Yan yung totoo. Hindi naman siya official implementer kasi ang mga actual na implementators ay itong mga law enforcement agency katulad ni Bato at yung mga ibang pulis na pinangalanan. Pero gawa nga ng mga minamahal na may mga nakikita tayo at relevant naman kay Go. Kasi napansin niyo yung sinabi ni Garma. Yung papel, 'di ba? Nandun yung mukha ni Bongo eh. Parang family tree, 'di ba? Na kung saan inilalagak yung pera, ibinubuhos yung pera na nanggagaling nga po na pambayad sa palit-ulo na nanggagaling sa Pogo. So, doon nila kinukuha yung pera sa Pogo. Tapos, syempre, bukod nga, alam naman natin na merong intelligence funds, confidential funds. Bukod pa doon kinukuha ang pambayad. Oo, yung palit-ulo sa Pogo na itong si Bongo ang tagadala. Diba? Yan yung ni-reveal ni Rui Magarma. Anyway, lahat ng investigation sa ICC ay nakasentro naman kasi yan mga minamahal sa mass killings, sa human rights violation, 'di ba? Pero hindi naman masyadong napag-usapan yung allegedly na money transaction up to this moment. So just to be fair and square mga minamahal. So wala pa namang official findings ang ICC na nagsasabi na itong si Bongo is finally involved. Pero we will see kasi meron ng scoopers na nagsalita. So ang ICC kasi mga minamahal is tungkol sa alleged crimes against humanity. Ibig sabihin sa mga mass killings, mga regular crimes. So, ang focus talaga ng ICC ay yung systematic attack
against sa mga civilians, 'di ba? Na pinapatupag ng mga anti-drug campaign. Which is okay, goods, 'di ba? Si Bongo hindi naman doon napangalanan. Pero, 'di ba, according na din sa mga investigator, malaki yung naging papel. Kasi role model din itong si Senator Bongo dito nga po sa naging implementation ng war on drugs. So, anyway, we will see. Kaya nga sabi ko, lahat ng masasarap na pagkain, lahat ng holidays, lahat ng occasions, pumunta ka na. Kasi hindi natin alam yung bukas eh. Baka malay mo bukas nagtatago ka na din. Kaya habang malaya ka, gawin mo na. Habang may pag-asa, gawin mo na. Ay ka. Diba? Alright, mga minamahal kayo. Ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.